Kabanata 2141 Nagkagulo ang mga tao, at nawala ng malay ang lahat dahil sa matinding takot. Walang sino man ang nag-isip na ang mga bagay ay tataas hanggang sa puntong ito. Ang sabihin na ang sitwasyon ay katakot-takot ay isang maliit na pahayag. Si Miss Thompson ay maaaring mamatay anumang oras, isa pa, kakagising niya lang. Ang pagkakita sa kanyang sarili na bumagsak sa kanyang kamatayan ay hindi purong pagpapahirap. Mag-isip ka ng kung ano-ano, napasigaw si Butler Thompson, sabay hawak sa kwelyo ni Daniel ng malakas. Si Daniel, gayunpaman, ay basang-basa sa luha, ang mayabang na lalaki noon ay naging isang nakakaawang umiiyak na pagkawasak. Walang pag-asa, walang makapagliligtas sa kanya, tawagan mo ang mga bumbero. Mabilis tawagan mo na sila, mamamatay na siya, kailangan mong magmadali. Muntik nang mawala ng malay si Daniel dahil sa pressure. Dahil handa si Butler Thompson na tanggapin ang responsibilidad kung mabigo siya, naramdaman niyang maaari niyang ibigay ang sisi sa matanda. Sa kasamaang palad para kay Daniel, walang napupunta sa plano. Ang pamilyang Thompson ng Walls Inn ay isa sa nangungunang 10 pamilya. Malawak ang kanilang naaabot sa mundo ng negosyo, at ang pamilya ay puno ng mga mahuhusay na tao. Kung magre-refer sila ng ibang mga eksperto upang suriin ang mga aksyon ni Daniel, malalaman nila na siya ay walang ingat at naging sanhi ng pagsabog. Marahil ay walang kakayahan ang mga Thompson na sirain ang buhay ni Daniel sa pamamagitan lamang ng pampublikong presyon. Ngunit bilang isa sa nangungunang 10 pamilya, naniniwala si Daniel na magkakaroon sila ng maraming iba pang paraan na magagamit nila para tuluyang sirain ito. Ikaw na masama, hindi ba sinabi mo na walang mas mahusay na eksperto sa pamamahala ng kaligtasan kaysa sa iyo sa buong country H? And now, you're telling us to call the firefighters. Kung gayon ano ang punto ng lahat ng ito, sa sobrang galit ni Butler Thompson, nanginginig ang kanyang katawan. Galit na galit, sinipa niya si Daniel pabalik sa lupa at sumigaw ng utos sa mga gwardya. Tawagan ang mga bumbero, ngayon na, sir, ang pinakamalapit na kagawaran ng bumbero ay tatagal ng hindi bababa sa 5 minuto upang makarating dito. Mayroon ding mga kakilakilabot na trapiko sa mga kalsada. Matatapos na ang lahat bago sila makarating dito, may sumigaw mula sa karamihan. Alam na ng binata noon ang tungkol sa panlilinlang na ito. Baka mailigtas niya ang babaeng iyon, dapat mong hanapin ito. Paano nalaman ng lalaking iyon ang tungkol sa pagliligtas? Malamang maswerte siya sa hula niya, mabilis na putol ni Daniel bago pa niya mapigilan ang sarili. Kung nagawa ni Harvey na iligtas si Miss Thompson, alam ni Daniel na tapos na siya. Dalhin mo na lang dito ang mga bumbero, Butler Thompson. Hindi ka na mag-aaksaya ng oras, tumahimik ka, labas. Pinilit ni Butler Thompson ang sarili na manatiling kalmado. Nakikita niya ang tusong plano ni Daniel, alam niya ang delikadong sitwasyon na kasalukuyang kinaroroonan ng kanyang may bahay. Hindi na sila makapaghintay pa sa mga bumbero, pinalipad ni Butler Thompson si Daniel na may panibagong galit na sipa. Lumabas siya mula sa karamihan na parang baliw at tumakbo, desperadong hinahanap si Harvey. Matapos tumakbo ng halos 300 talampakan, sa wakas ay nasulyapan niya si Harvey. Kasabay nito, lumingon din si Harvey sa likod at sinalubong ang mga mata ng mayordomo. Nang walang pangalawang pag-iisip, walang pakialam kung maililigtas ni Harvey ang kanyang amo, agad na niyakap ni Butler Thompson ang mga binti ni Harvey at lumuhod. Kung maaari lamang po, iligtas mo si M-Lady, naglalaro lang yang sinungaling na yan. Si M-Lady ay ganap na may malay, ngunit ang sasakyan ay maaaring mahulog sa ilog anumang oras. Siya ay 20 taong gulang lamang, pakiusap, kailangan mong iligtas siya. Nakikiusap ako, ang mukha ni Butler Thompson ay puno ng takot, pag-aalala, at pagkabalisa. Maraming mayordomo sa pamilya Thompson, at responsable siya sa kaligtasan ni M-Lady. Kung may nangyaring masama sa kanya, walang duda na kailangan niyang pagbayaran. Ano, hindi siya ligtas, ang kotse ay sumabog sa pangalawang pagkakataon. Naging galit na galit ang ekspresyon ni Harvey, inakala niya na ililigtas ang babae, o ang sasakyan ay mahuhulog sa ilog,
Hindi niya akalain na ang kawalang ingat ni Daniel ay magpapalala ng sitwasyon sa ganoong lawak. Itinulak ni Harvey si Butler Thompson sa isang tabi at sumugod sa mga tao. Bagamat hindi may kakaila ang sama ng loob ni Harvey kay Hector, hindi niya matiis na makita ang isang magandang dalaga na nasawi sa harap ng kanyang mga mata. Umalis ka dyan, baka sumabog na naman ang sasakyan. Lumayo ka sa sasakyan, huwag kang mahuli sa pagsabog. 10 segundo lang bago lumabas si Harvey mula sa karamihan. Nakatayo siya sa harap ng lahat habang sumisigaw ng ilang babala. Meron ba sa inyo na magpahiram sa akin ng isang pares ng guwantes? May naghagis ng isang pares ng rubber gloves sa lupa. Hindi nag-atubili si Harvey at mabilis itong kinuha. Inilagay niya ang mga iyon sa magkabilang kamay at tumakbo papunta sa Lamborghini na sumabog. Pinagmasdan siya ng mga tao at nakahinga ng maluwag. Kung ikukumpara kay Daniel, nakakapakita lang, alam nilang sinusubukan ni Harvey na iligtas si Miss Thompson. Kahit nasa pinakamahirap na sitwasyon, hindi siya nataranta at nanatiling kalmado. Hindi siya natatakot kapag nahaharap sa panganib. Ngayon, isang tunay na profesional iyon, isang tunay na dalubhasa. Mag-ingat ka, Mr. Expert, tigilan mo na ang pang-aasar sa kanya. Mag-isip ng isang paraan upang ilipat ang iyong sasakyan. Darating ang fire department, tuluyan nang hindi pinansin ni Harvey ang mga tao, walang pakialam sa kanilang sasabihin. Napakabilis niyang kumilos at narating ang gilid ng nasusunog na Lamborghini sa isang iglap. Nang makita niya ang nakakatakot na ekspresyon ng babaeng nakakulong sa loob, gumawa siya ng silent motion para manahimik at manatiling kalmado. Sa sumunod na sandali, hinawakan niya ang pinto ng sasakyan gamit ang kaliwang kamay at pilit itong itinulak pataas. Chris, may malakas na tili, ang metal rod na humahawak sa kotse mula sa pagkahulog sa ilog ay naputol halos nang mabuksan ni Harvey ang pinto ng kotse. Panay ang galaw ng Lamborghini, papababa na, naningkit ang mga mata ni Harvey sa gulat. Tumalon siya sa abot ng kanyang makakaya, bumagsak. Pagsabog, boom, sakto namang pagtalon ni Harvey sa tulay, bumagsak ang sasakyan sa ilog sa ibaba at sumabog ng malakas. Nang makita ng lahat ang pulang ilaw sa ibabaw ng ilog, nanigas sila. Ang isang himala ay hindi mangyayari, kahit na ginawa ni Harvey ang lahat para iligtas si Miss Thompson, medyo matamlay pa rin sila. Si Butler Thompson at ang kanyang dalawang bodyguard ay sumuray-suray pa sulong, nabakas sa kanilang mga mukha ang kawalan ng pag-asa. Bumagsak sila sa lupa, blanko ang isip nila sa gulat. Sabi ko naman sayo di ba, walang makapagligtas sa kanya? Expert ako, paanong mali ang aking paghatol, tumawa ng malakas si Daniel na nakahandusay sa lupa. Nakuha ng reaksyon niya ang atensyon ng mga nakapaligid sa kanya, na nakatitig sa kanya ng blanko. Hindi nila alam kung ano ang mararamdaman, mukhang tama ang hatol ni Daniel. Kung sumugod siya para iligtas si Miss Thompson, wala nang natitira sa kanya. Makakaharap niya ang parehong trahedya na wakas na katulad kay Harvey. Hoy, pwede bang tumigil na kayo sa pagluhod at tulungan ako? Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang narinig. Nang mawala ang usok mula sa apoy, sa wakas ay nakita ni Butler Thompson ang dalawang daliri na nakasabit sa tulay ng buhay. Nanginginig siya, nagulat subconsciously, tumingin pababa si Butler Thompson. Pinanood ni Butler Thompson si Harvey na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para hawakan ang bahagi ng tulay na nasa ibaba lamang ng nasirang rehas. Ang kabilang kamay ni Harvey ay nakahawak kay Miss Thompson na walang malay. Habang umiihip ang malakas na hangin, umindayog ang dalawang figurang nakasabit sa tulay. Ito ay isang mahalagang sandali para sa kanilang kaligtasan. Tulungan mo siya ngayon, nanambalik si Butler Thompson sa kanyang katinoan, hindi mababakas sa kanyang muka ang saya. Hindi niya inaasahan na ililigtas ni Harvey si M-Lady sa oras. Sinunod naman ng dalawang gwardya ang utos niya at agad na kumilos. Agad na nakuha ng isang tao mula sa karamihan ng tao ang lubod. Itinali nila si Harvey at tuloy-tuloy na hinayla kasama si Miss Thompson. Tigtas silang dalawa kahit napagod na pagod. Mabilis na nakabawi si Harvey, ngunit ang kanyang kulay ay hindi bumalik kay Miss Thompson.
Purple talaga ang lips niya. Ang walang katiyakan na sitwasyon na kanyang nasumpungan ang kanyang sarili ay nagpasindik sa kanya, hanggang sa punto kung saan siya ay nahulog muli sa pagkahilo. Nang makitang map atlas si Miss Thompson at kakilakilabot, si Harvey ay mabilis na inabot at idiniin ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay bumuga siya ng hangin sa kanyang bibig ng ilang beses, gaano man kaakma ang kanyang mga kilos. Maya-maya ay bumantong hininga muna ang babae bago hindi mapigil ang umubo. Muli siyang umubo, at tumulo ang dugo sa kanyang labi. Gayunpaman, bumalik na sa normal ang kanyang paghinga at wala na siya sa anumang panganib. Nakahinga ng maluwag si Harvey nang makita siya, tumayo siya at bumaling kay Butler Thompson. Sige, okay na ngayon, kung sakali, dalhin mo siya sa ospital para sa isang check-up kapag dumating ang ambulansya. At saka, habang nagpapagaling siya, huwag siyang magmaneho ng mabilis na kotse. Kung hindi niya alam kung paano kontrolin ang isang kotse na may mataas na horsepower, magiging madali para sa kanya na makapasok sa isa pang katulad na aksidente. Naiintindihan ko, maraming salamat Ginoo. Paulit-ulit na tumango si Butler Thompson, walang humpay ang pag-angat ng ulo niya. Matagal nang nawala ang mataas at makapangyarihang kilos na ipinakita niya kay Harvey kanina lang. Dahil sa nangyari, si Butler Thompson ay nakakaramdam pa rin ng matagal na pangamba. Malakas na naghiyawan ang mga tao nang makita nilang maayos na si Miss Thompson. Nagsimulang magpakita ng paghanga sa kanya ang mga babaeng kanina ay minamaliit si Harvey. Sa isang sitwasyon na buhay at kamatayan, itinaya ni Harvey ang kanyang buhay upang iligtas ang isang babaeng hindi niya kilala. Siya ay isang tunay na lalaki, agad namang tumigil si Daniel na abala sa pagtawa. Pakiramdam niya ay nabusalan ang kanyang bibig, nabaluktot ang mukha niya sa pagpapahayag ng sama ng loob at takot. Kahit hindi direktang nakatingin sa kanya si Harvey, medyo natakot si Daniel. Nabigo siyang ipakita ang kanyang kakayahan at ginawa pa siyang springboard para sa matunog na tagumpay ni Harvey. Mas masahol pa, maaaring panagutin pa ng mga Thompson si Daniel para sa kanyang walang ingat na mga aksyon. Gustong-gusto ni Daniel na iuntog ang kanyang ulo sa lupa. Sir, pwede po bang mag-iwan ng contact info? Gagantihan ka ng pamilya Thompson ng bukas palad. Inutusan ni Butler Thompson ang mga gwardya na buhatin si Miss Thompson. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at magalang na kinausap si Harvey. Ngumiti ng pilit si Harvey, nagawa ko lang kasi kailangan ako. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito, handa nang tumalikod si Harvey at umalis sa eksena. Sa lalong madaling panahon, maaaring siya ay makikibahagi sa isang matinding labanan hanggang sa kamatayan laban sa mga Thompson. Ang pagbibigay ng kanyang pangalan ay malamang na makasira sa kanyang buhay. Natigilan si Butler Thompson, nagulat. Nakita niya ang maraming tao na desperadong nagsisikap na manatili sa mga Thompson, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang tao na talagang walang pakialam. It felt so real, hindi makapag-react si Butler Thompson. Ang pangalan ko ay Teresa Thompson, gwapo, pwede mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Aalis na sana si Harvey, hinawakan ni Miss Thompson ang kamay niya. Kailangang bayaran ng buo ang biyaya ng isang tao, ang sabi niya sa isang matamis at banayad na tinig. Buong oras siyang gising kahit semi-conscious lang siya. Kaya naman, lubos niyang batid ang lahat ng nangyari mula umpisa hanggang katapusan. Alam niyang kung hindi dahil kay Harvey, siya ay 6 feet ang ilalim niya. Ang kanyang mga kamay ay kasing lambot at makinis na parang seda. Kasabay ng tamis ng boses niya ay tuluyang natulala si Harvey. Ibang-iba pala siya kung ikukumpara kay Hector, hindi naman siya malupit na katulad niya, at hindi rin siya nangingibabaw tulad niya. Nagustuhan ni Harvey ang babae at ngumiti, ito lang ang kaya kong gawin, Miss Thompson. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito, sa muling pagkikita, malinis na binitawan ni Harvey ang kanyang mga kamay at itinulak ang kanyang daan sa karamihan. Nawawala, anong biro, kung ibinunyag ni Harvey ang kanyang pagkakakilanlan. Walang biyaya na babayaran, kundi paghihiganti lang. Baka isipin pa ni Hector na si Harvey ang nag-orkestra ng aksidente para ma-provoke siya. Si Harvey naman, gusto lang niyang umiwas sa gulo.
Oh, aking tagapagligtas, malungkot na napabuntong hininga si Teresa Thompson. Gusto niyang maabutan si Harvey bago siya mawala, ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, humihingal siya ng husto. Dahil sa aksidente, mahina pa siya, hindi siya makatakbo. Madam, hindi mo na siya kailangang habulin. Lumapit sa kanya si Butler Thompson at ipinakita sa kanya ang larawan ni Harvey sa kanyang cellphone. Kinuha ko lang ang litrato, makatitiyak ka, lady, sa lakas ng pamilya Thompson, hindi dapat mahirap maghanap ng sinuman, at saka, dahil napakahusay niya, mas madaling masubaybayan siya. Nakahinga ng maluwag si Teresa sa sinabi ng kanyang mayordomo, dahil siya ay ipinanganak at lumaki sa isang makapangyarihang pamilya, natural na siya ay may makatwirang pag-iisip. Butler Thompson, dapat nating gawin ito ng palihim, bulong ni Teresa, na makahulugang pinikit ang kanyang mga mata. Alinman sa aking tagapagligtas ay may isang pambihirang pagkakakilanlan, o siya ay may isang sikreto na ayaw niyang malaman ng iba. Kung susubukan nating hanapin siya, hindi natin siya dapat sasaktan. Don't worry, miss, I know what to do, mahinahong sagot ni Butler Thompson. Tama, ipaubaya ko na sa iyo. Tumingin si Teresa kung saan nawala si Harvey, bakas sa mukha niya ang paghanga. Kung ikukumpara sa mga prinsipe at young master na nakilala niya, ang kanyang tagapagligtas ay tila isang maginoo. Maging ang kanyang kapatid na si Hector, na binansagan bilang isa sa 4 na young master ng Walls Inn, ay hindi makakalaban sa kanyang tagapagligtas. Hindi naman naisip ni Harvey na kaya niyang e-pressure si Hector sa pakikipagtagpo nila ni Teresa Thompson. Pagbalik niya sa kung saan niya ipinarada ang kanyang sasakyan, nakita niyang hindi niya makita ang kanyang Toyota Alphard. Kaagad, napagtanto niya na malamang na dinrive siya ni Nicholas. Napabuntong hininga si Harvey sa inis at naglakad papunta sa isang liblib na sulok. Tinawagan niya si Aidan para ipadala ang kanyang mga tauhan at ibalik siya sa kanyang villa sa Fragrant Hill. Habang nasa daan, tinawagan si Harvey ang kanyang telepono ay biglang tumunog. Kinuha niya ang telepono para lamang marinig ang nag-aalalang boses ni Cynthia. Brother-in-law, may nangyaring masama, dapat bumalik ka kaagad dito. Anong nangyari? Tanong niya. Paano mo pinayagan si Nicholas na magmaneho ng kotse? Kahit nasa kabilang side ng telepono si Cynthia ay nababalisa na parang nawala kung saan-saan, ang boses niya ay madaling sabihin na siya ay naluluha na. Walang driver's license ang lalaking yun. Nang pumasok siya sa parking, nabangga niya ang 12 ng mga mamaaling kotse ng sabay-sabay. Narito na ang mga may-ari, at galit na galit sila. Balita ko may mga limited edition na sasakyan din. Gusto ng lahat ng may-ari na magbayad kami, ang ilan sa kanila ay may dalang mga kontrata at resibo. Gumawa ako ng isang magaspang na pagkalkula, kung mabayaran natin ang lahat, kakailanganin natin ng hindi bababa sa $47 milyong. Narinig ni Cynthia na parang dinaranas niya ang matinding sakit ng ulo niya. Hinihiling ka ni nanay na bumalik at hawakan ito, ikaw daw ang irresponsible na pinag-drive mo ang bisita. Sa tingin niya kailangan mong pagbayaran ang lahat ng pagkalugi. Patuloy na iginiit ni Lucy at ng kanyang anak na ang lahat ay nangyari dahil din sa iyo. Halos sumabog ang ulo ni Harvey sa inis, ang mahirap na pares ng mag-ina ay muli na namang hindi makatwiran. Naglakas loob silang sisihin ang isa't isa matapos bumangga sa kotse ng ibang tao. Sa puntong ito, nagkaroon ng gana si Harvey na sabihin sa driver na iikot ang sasakyan at umalis. Naalala niya ang paalala ni Mandy at saka walang magawa, sinubukan niyang comfort si Cynthia, hindi mahalaga, manatili sa iyong silid, darating ako sa lalong madaling panahon, sa akin dito, magiging maayos ang lahat. Medyo kumalma si Cynthia matapos marinig ang pagtitiwala ni Harvey. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Harvey sa Fragrant Hill Villa. Nagulat siya nang makitang maraming tao ang buumaha sa buong lugar. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2145. Pumasok si Harvey sa hall. Sa loob ay maraming babaeng nakasuot ng alahas at mga lalaking nakasuot ng mamahaling leather suit.
Lahat sila ay may daladalang mga tindig ng mayayaman. Nagtago sina Simon at Cynthia sa isang sulok ng kwarto, mukhang pagod na pagod. Si Lucy at ang kanyang anak, sa kabilang banda, ay nakikipag-away sa mga galit na may-ari ng kotse. Magbayad, bigyan mo kami ng pera ngayon din, so how about you stay at the Fragrant Hill Villa? Sa tingin mo kaya mo nalang magmaneho papunta sa parking lot ng Grand Villa at mangbangga ka ng kotse namin? Mas mabuting magbayad ka na, wala akong pakialam kung sino ka. Kung hindi ka magbabayad ngayon, tatawag ako ng pulis. Matapos makinig sa kaguluhan ng ilang sandali, nagsimulang maunawaan ni Harvey ang sitwasyon sa kamay. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang bawat villa sa Fragrant Hill ay may sariling garahe. Dahil hindi pa nakapunta rito si Nicholas, wala siyang ideya. Kaya, natapos niyang parada ang Toyota Alphard sa parking lot ng Grand Villa sa kabilang kalye. Sa proseso, nabangga niya ang 12 ng mga kotse at nasira ang mga ito ng sabay-sabay. Ang mga nakatira sa Grand Villa area ay hindi tulad ng mga residente ng Fragrant Hill Villa. Newbie o nouveau riche sila. Matapos makitang nawasak ang kanilang pinahahalagahang sasakyan, hindi na nila hinayaang makatakas ang salarin. Kakasuhan nila sina Lucy at Nicholas para mabayaran sila na dapat. Hinatak ng mga babae si Lucy, gamit ang anumang paraan na posible upang mabayaran ang kanilang pagkawala. Ginamit namin ang aming pension fund para makabili ng mga sasakyang yon. Kung hindi ka magbabayad, lalabanan ka namin hanggang sa mabayaran mo. Seryoso ka bang sinasabi sa amin na wala kang pera noong nakatira ka sa Fragrant Hill Villa? Dapat nagbibiro ka, bilisan mo na at magbayad, kung hindi, gagamitin namin ang lahat ng mayroon kami at bugbugin ka hanggang mamatay. Hindi napigilan ni Lucy ang kanyang galit matapos makatanggap ng malupit na insulto pagkatapos ng insulto mula sa galit na karamihan. Hinampas niya ang mesa at sumigaw ng mapanghamon, tumahimik kayong lahat. Napaka-unreasonable ninyong lahat, sinabi ko sa iyo na ang aking anak na lalaki ay biktima din. Hindi sa kanya ang kotse na yon, wala rin siyang driver's license. Ang tangang driver na yon ang nagpagawa sa kanya ng lahat ng ito. Kung gusto mo ng kabayaran, hanapin mo siya o ang pamilya ni Lillian. Sila yung nakatira sa Fragrant Hill, may pera sila para bayaran kayong lahat. Kahit hindi nila kaya, maaari nilang isang laang villa para mabayaran ang mga gastos. Siya ay palaging katawa-tawa, ganap na kulang sa lahat. Ang iba ay hindi maglalakas loob na magsalita sa ganoong sitwasyon, lalo na kung sila ay may kasalanan. Gayunpaman, hindi lamang nanindigan si Lucy sa mga nag-aakusa sa kanya, ngunit ginawa rin niya ito ng napakamatuwid. Parang inosente talaga siya sa kalokohang ginawa nila ng kanyang anak. Nalalayan pa siya ng anak niyang si Nicholas, kunwaring inosente. Si Lillian naman ay hindi na makita, siguradong nagtatago siya sa isang lugar. Kung hindi dahil sa tulong ni Simon o ni Cynthia, matagal nang winasak ng mga galit na residente ng Grand Villa ang buong lugar gamit ang kanilang sariling mga kamay. Galit na galit sila, habang pinag-iisipan ng mga residente ng Grand Villa ang mga sinabi ni Lucy, medyo kumalma sila. Sila ay likas na may sapat na kaalaman at nakikita ang mga implikasyon sa likod ng mga salita ni Lucy. Alam nila na ang isang solong villa sa Fragrant Hill lamang ay nagkakahalaga, sa pinakamababa, higit sa $150 milyong. Kung isasangla ang villa, lahat ay makakatanggap ng kabayaran. Sa pag-iisip na iyon, ang kanilang mga mata ay kumislap ng maliwanag sa pag-asa. Kumagalpak ng tawa si Harvey na kanina pa nakatayo sa hall na nakikinig. Tita Lo, sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo, may sanglaang villa dahil lang sa sinabi mo, ngumisi si Harvey, malamig ang boses, na naginip ka siguro, basagin, kinuha ni Lucy ang tipat sa mesa at inihampas kay Harvey, ikaw, bastos kang driver, malas ang anak ko dahil sayo, how dare you appear here? Sa tingin mo ba hindi ako mangangahas na saktan ka? At saka ano naman ang kinalaman ng nakasangla sa iyo ang villa? Ngayon bumaba ka na. Kabanata 2146 Nagsimulang tumalon-talon si Lucy sa galit, nalilikot.
Dehado na nga siya habang nakikipagtalo sa galit na mga taga Grand Villa. Tapos ang tangang driver, si Harvey, lumapit pa para insultuhan siya. Wala siyang ibang gusto kundi ang yakap ang kanyang mga braso sa leeg ni Harvey at sakalin siya hanggang sa siya ay mamatay. Maaari ka bang maging makatwiran, Tita Lo? Biglang nagsalita si Cynthia. Tahimik siya all this time hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili. Dahil si Brother Nicolas ang nakabangga sa sasakyan ng lahat, dapat ikaw ang humingi ng tawad at magbayad ng utang mo. Bakit mo sinusubukang isangla ang aming villa? Wala kaming kinalaman dyan. At saka, ang villa na ito ay pag-aari ng aking bayaw. Ngunit bago pa man matapos ni Cynthia ang kanyang pangungusap, kumislap ang mga mata ni Lucy. Tinapik-tapik ng babae ang ulo niya na parang may naalala lang siyang importante. Jeez, galit na galit ako, hindi ako makapag-isip ng maayos. Hayaan mong ipakilala ko sa lahat ang lalaking ito dito. Ito si Harvey York, asawa ng panganay na anak na babae ng pamilya Zimmer. Natural, alam na ni Lucy ang identity ni Harvey nang makarating siya sa villa. Ang Toyota Alphard talaga ay nakapangalan sa kanya, may pera siya, kung gusto nyo ng kabayaran, kailangan nyong humingi sa kanya, may nagpapahiram ng mga loan, gaya ng sabi nila, at tingnan nyo itong equity transfer deal dito, ang kanyang pangalan ay nakasulat dito. Tingnan nyo, marami siyang pera. Pumasok si Lucy sa grupo ng kaibigan ni Lillian at naghanap ng larawan ng deal. Pagkatapos ay nag-zoom in siya sa larawan para makita ng lahat. Matapos makita ng mga residente ng Grand Villa ang equity transfer agreement ng Smith Corporation, tumahimik sila at bumaling kay Harvey. Sumulyap kay Harvey ang isang kapansin-pansing bihis na babae. Ikaw ang manugang ng pamilya Zimmer, ang Toyota Alphard ay sayo ba? Tanong ng isang matandang lalaki, sinukat niya si Harvey. Ayaw ni Harvey na madagdagan pa ang gulo ni Yvonne dahil sa sitwasyon. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon. Tama, ako ang manugang ng pamilya Zimmer, at ang Toyota Alphard ay akin din. Narinig niyo yun? Narinig niyo ba lahat yun? Excited na sigaw ni Lucy? Kasabay nito ay nakahinga siya ng maluwag, umamin siya. Kita nyo, humingi na lang kayo ng kabayaran sa kanya? Pagkatapos noon, hinawakan niya si Nicolas at tumakbo sa itaas para magtago. Nang makarating sa ikalawang palapag, sinara niya ang pinto ng master bedroom. Nasa loob si Lillian, pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Lumingon siya kay Lucy, kumusta na? Masayang humadjakek si Lucy. Huwag kang mag-alala, Sister Lillian, lahat ay nangyayari ayon sa iyong plano. Ang iyong manugang ngayon ay ang puntirya ng lahat ng batikos. Hindi ako makapaniwala na makakalabas siya ng milyon-milyong dolyar at malalampasan ang problemang ito. Kung hindi siya makahanap ng solusyon, maaari mong ilipat ang responsibilidad sa kanya at sipain siya sa bahay na ito. Napakatalino, napakaganda, natawa si Nicolas na puno ng saya. Tita, kamusta ang acting ko? Huwag kang mag-alala, walang mapapansin si Harvey. Bahagyang tumango si Lillian, ang bastos na iyon ay napakatagal nang kumikapit sa aking anak na babae, sinusubukang pagnakawan kami ng aming kapalaran. Malamig na bulalas ni Lillian, na kulay puot ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala, $150,000 ang magiging iyo kapag natapos na ang lahat. Matapos maunawaan ang kahinaan ni Lillian, nagpalitan ng makahulugang tingin sina Lucy at Nicolas at lihim na nagtawanan. Naisip ni Lillian ang planong ito nang malaman niyang nagmamaneho si Nicolas ng Toyota Alphard pagkatapos lumabas si Harvey upang iligtas ang isang tao mula sa isang aksidente sa isang tulay. Gamit ang leverage na ito, madaling masipsip ng mag-ina ang pera mula sa bulsa ni Lillian, magiging mayaman sila. Umalis si Lucy at ang kanyang anak matapos pilitin si Harvey na aminin na siya ang tunay na may-ari ng Toyota Alphard. Sa ngayon, si Harvey ang sentro ng atensyon, lahat nakatingin sa kanya. Agad siyang pinalibutan ng mga mamamayan ng Royal Villa na naglalayong pilitin siyang magbayad at lutasin ang problema. Sila ay mga sakim na parang mga baboy na magmumonopolya kahit $1. Kung ikukumpara kay Lucy at sa kanyang anak, na tila walang kahit isang sentimo sa kanilang pangalan, nadama nila na si Harvey, na may mga luxury cars at equity deal,
ay dapat magkaroon ng paraan upang mabayaran ang kanyang mga utang. May gustong sabihin si Cynthia pero agad siyang napatabi ng mga tao. Tama na, haharapin ko ang lahat ng ito, napakamot ito sa ulo ni Harvey na halos sumabog. Ang pag-ungol at pag-uudyok ng paulit-ulit sa mga walang kabuluhang bagay sa isang hanggal na magulong sitwasyon tulad nito ay nakakaubos ng kanyang pasensya. Sa oras na ito, hindi niya alam na ang lahat ay sulsol ni Lillian. Kahit na ano, kailangan pa rin niyang harapin ang mga pesting mga tao na ito. Kung hindi, mahihirapan siyang makadaan kahit isang araw ng mapayapa. Brother-in-law, this is none of your business, wala kang kailangang gawin. That car isn't yours either, Cynthia said, trying to help her. Anong ibig mong sabihin? Wala siyang kinalaman, hindi ba niya alam ang tungkol sa batas trapiko? Kung sino ang may-ari ng sasakyan ay dapat managot. May mga batas tayo dito, karapatan namin ito, kami ay may karapatan sa aming kabayaran. Kung hindi mo ayusin ang problemang ito ngayon, gagawin namin na araw-araw kaming nakatayo sa pintuan mo. Hindi mo maaaring ibuli ang mga taong tulad namin dahil lang sa nakatira ka ngayon sa Fragrant Hill Villa, tama ba? Isang beses lang ibinuka ni Cynthia ang kanyang bibig at isang bagay ang sinabi, ngunit agad na sumabog sa galit ang mga mabisyo na nakatira sa villa. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang hilahin ang mga damit ni Harvey. Hindi rin may tulak ni Harvey ang mga lalaking ito pabalik. Napagtanto niya ang kanyang lakas, at siya ay masyadong malakas. Kung pipilitin niya ang kanyang kamay, tiyak na may mahuhulog sa lupa at magkakaroon ng matinding pinsala. Kapag nangyari iyon, mawawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay. Sige, sapat na ang pagsasalita. Sigaw ni Harvey. Ibigay sa akin ang lahat ng mga sertipiko ng sasakyan, mga kontrata at mga resibo. Ililipat ko ang pera sa inyo at kukuha ako ng maghatak ng mga sasakyan. Para kay Harvey, ang $47 milyong ay hindi gaanong pera. Nais ni Harvey na ayusin ang problema sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, nakiusap si Mandy sa kanya na huwag bigyan ng pagkakataon si Lillian na umatake. Natahimik ang karamihan. Wala sa kanila ang nag-isip na ganito pala kay Amon si Harvey. May humigit kumulang 30 luxury cars ang nasira. Ang ilan ay limitado pa nga sa buong mundo, ngunit binayaran niya silang lahat. Maging si Simon ay agad na tumayo at tumingin kay Harvey, gulat na gulat. Hindi niya inaasahan na talagang may kapangyarihan si Harvey na ayusin ang ganoong malaking gulo. Ang mga naninirahan sa Grand Villa ay agad nang umisi mula tenga hanggang tenga. Mabilis nilang inilabas ang certificate ng sasakyan, kontrata, at kung ano-anong resibo para tingnan ni Harvey. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, kinuha ni Harvey si Aidan sa telepono at kumuha ng ilan mula sa kanya upang harapin ang sitwasyon. Ilang mamahaling sasakyan ang binili, habang ang iba ay hinayla. Pagkalipas ng 2 oras, natapos ang pamamaraan. Pagkatapos ay inilipat ni Harvey ang lahat ng pera sa mga residente ng Grand Villa. Nasiyahan sila at agad na umalis. Si Lillian, na nasa ikalawang palapag, ay nakatatakot na nanonood habang ang orihinal na galit na mga tao ay nagsisialisa ng napakarami. Nang makitang nabigo ang kanyang plano, hindi na siya makaupo pa. Agad siyang bumaba, may hawak na ilang sertipiko ng sasakyan. Harvey, nasa negosyo ka rin ba ng pagbebenta ng mga sasakyan? May nagbigay sa akin bago ako pumunta sa Mordo, bakit hindi mo ito bilhin sa akin sa presyo ng merkado? Hindi rin ako hihingi ng orihinal na presyo, kung pupunta tayo sa presyo ng merkado, bibigyan kita ng 20% off. Sumunod si Lucy kay Lillian pababa, hawak ang lisensya ng motorsiklo. Harvey, dapat bumili ka rin ng motor ko. Binili ko ito noong mga $470, kahit na nagmaneho ako nito ng maraming taon, hindi ko tataasan ang presyo, ibebenta ko ito sa iyo para sa orihinal na presyo. Hindi na napigilan ni Cynthia ang galit at sumabog. Pwede bang itigil mo na ang pagiging walang hiya, Tita Lo? Galit siyang nagmarcha pasulong, sumisigaw sa galit siya. Dahil sa anak mo, kailangang magbayad ng $47 milyong ang aking bayaw. Kalimutan ang pagpapahiya sa iyong sarili,
Sinusubukan mong ibenta ang isang ginamit na 10 taong gulang na motorsiklo sa orihinal na presyo nito. Sa tingin mo ba lumalaki ang pera sa mga puno at ikaw din, inay? Ang mga kotseng ito ay orihinal na mga regalo para kay kuya. Lahat tinanggihan niya, pero hindi ikaw kinuha mo lahat tapos ngayon gusto mong ibenta. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Nasaan ang konsensya mo? Tumahimik ka, umungol si Lilian, itinaas niya ang kanyang kamay at galit na hinampas sa pisngi si Zenfia, kahit gaano pa niya ito tratuhin sa kanyang bunsong anak. How dare you talk back to me like that? Nasuran ka ba ng isip pagkatapos mong magsimula ng kolehiyo, Zenfia Zimmer? Nakalimutan mo na ba na ako ang iyong ina? Anong karapatan mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Nagbayad siya ng 47 milyong dolyar kaya? Anong kinalaman niyan sa akin? Sino ang nagsabi sa kanya na magmamay-ari siya ng Toyota na yon? Bibilhin mo ba ang sasakyan o hindi, Harvey? Kung hindi, mag-impake ka na ng mga gamit mo at umalis ka na sa villa na ito ngayon din. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, alinman, bibili ka ng kotse ko, o pinirmahan mo ang mga papeles ng diborsyo. Choice mo, galit na sigaw ni Lilian, ang kanyang tunay na intensyon ay nahayag kay Harvey. Gusto siyang pilitin ni Lilian na pumayag sa hiwalayan dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Nang mabigo ang planong iyon, mabilis siyang nakahanap ng isa pang trick. Tumingin si Harvey kay Lilian, na napakalma kung siya ay maging ganap na matapat, talagang hindi niya pinapahalagahan ang gayong murang mga trick. Pagkatapos ng lahat, wala sila sa kanya, kinuha ni Harvey ang certificate ng sasakyan at saglit itong tiningnan. Sigurado ka bang gusto mong ibenta ang mga kotseng ito? Mahinahong tanong ni Harvey, una muna, kapag napirmahan na natin ang kontrata at ibinigay ko sa iyo ang pera, magiging akin na ang mga sasakyang ito. Kahit anong gawin ko sa kanila, wala ka talagang masasabi. Nagkakaintindihan ba tayo? Anong manugang? Siyempre, pumapayag ako. Pirmahan na natin ang kontrata. Nagsimulang tumalon-talon si Lilian na parang tanggang unggoy, puno ng saya. Akala niya ay matagumpay ang kanyang plano, si Mandy ay naging pinuno ng ika-9 na sangay sa pamilya G ng Mordo, ngunit napakahigpit niya sa kanyang mga ari-arian. Ang sekim na si Lilian ay walang paraan upang makalapit sa kahit isang sentimo. Kaya naman, wala talagang pera si Lilian para sa kanya. Dahil dito, naging irritable siya pati na rin ang pagpapaalis kay Harvey sa pamilya. Maaga siyang pumunta sa Mordo para magsip-sip ng mas maraming pera mula sa anumang mga ari-arian na ninakaw niya kay Mandy. Nais din niyang makahanap ng isang matalino na manugang, isang taong magbibigay sa kanya ng pera halos araw-araw, kahit kailan niya gusto. Nakita ni Harvey ang walang hiyang pag-uugali ng kanyang biyenan, at hindi na nag-abalang magsalita pa. Hiniling niya sa kanyang mga tauhan na suriin agad ang mga kasalukuyang sasakyan at magsulat ng kontrata. Pagkatapos, mabilis niyang natapos ang paglilipat. Tuwang-tuwa si Lilian matapos makita ang 15 milyong dolyar sa kanyang bank account. Ang pera ay halos makalimutan niya ang kanyang tunay na layunin, na ilayo si Harvey. As expected of my lovely son-in-law Harvey, hindi mo ako binaygo. Dahil medyo lumaki ka na, magiging bukas palad ako. Maaari kang manatili sa Villa No. 1 ng ilang araw pa. Kung gagawa ka ng mabuti, iisipin kung hindi ka paalisan ng bahay. Matapos tingnan ang 15 milyong dolyar sa kanyang bank account, sa wakas ay nakita ni Lilian ang halaga ni Harvey. Kahit na binalak niyang sipain si Harvey sa huli, hihigop muna niya ang lahat ng pera bago ang anumang bagay. Sa paghusga sa kung gaano kawalang interes si Harvey tungkol sa pera, nahulaan niya na mayroon siyang hindi bababa sa daan-daang milyong dolyar sa ilalim ng kanyang sinturon. Sa mata ni Lilian, dapat sa kanya ang pera, lahat sila ay kanya. I'm sorry, kuya, hindi ko alam kung anong pumasok sa nanay ko, ungol ni Zenfia, na nahihiya sa masungit na ugali ng kanyang ina. Ngumiti si Harvey York at sinabing, ayos lang. Kaunting pera lang, at ang pagkakaisa ng pamilya ang mahalaga. At saka, hindi naman siguro ako magpapatalo this time. Hindi talo. Mukhang nagulat si Cynthia Zimmer, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Harvey. Naglakad si Harvey sa gilid at agad na tinawagan si Elias Patel,
isa sa 6 na prinsipe ng Mordo. Elias, nabalitaan ko na gagawa ka ng pelikulang Fast and Furious na nagsasabing gumagamit sila ng mga luxury car at totoong sasakyan sa shooting. Kuya York, napakaalam mo. Ang pamumuhunan sa bagay na ito ay tinatansya sa halos $775 milyong, at halos kalahati ng kapital ay ginagamit sa pagbili ng mga high-end na luxury car. Ang mga luxury cars na ito ay unti-unting mawawala ng ayos habang ang kwento ay umuusad. Bihira lang makatanggap ng tawag si Elias mula kay Harvey. Kaya naman agad niya itong pinaliwanag. Ngumiti si Harvey at sinabing, nagkataon lang. Marami akong binibentang sasakyan. Ang promotional package dito ay $62.8 million, at gusto kong makita kung matutulungan mo akong maibalik ang pera ko. Nagpadala si Harvey ng ilang larawan habang nakikipag-usap. Ang masigasig na tawa ni Elias ay dumating pagkaraan ng ilang sandali. Brother York, hindi ko inaasahan na may ilang pandaigdigang limitadong edisyon na set ka ng kotse. Ang ilan ay may kasaysayan ng higit sa 10 taon, at lahat ay Class Eco. Hindi kita lulunurin sa mga detalye. In short, gusto ko yung kotse mo. Magbabayad ako ng $476.4 milyong para sa lahat. Hindi dapat maging problema, tama ba? Hindi mahalaga. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Harvey, may ipapadala ako sa kotse at ID. Binaba ni Harvey ang tawag pagkatapos magsalita, hindi itinago ni Harvey ang kanyang telepono kay Lillian Yates at sa iba pa dahil nasa sala ang lahat. Samantala, nagkatinginan sina Lillian at Lucy Lowe, at sabay nangumuso. Ngumisi pa si Nicholas Lowe, stop pretending. Ang mga kotse ay luma at sira, at ang taong nagbebenta ng mga kotse ay dapat na gumawa ng isang mas mahusay na paggawa sa deal. Hindi mo alam ang ins and outs, at hindi mo rin alam kung paano magbid. Kaya't nawalan ka ng maraming pera. Masisisi mo ba ang ibang tao para dyan? Ikaw lang ang may kasalanan sa pagiging tanga mo. At ngayon, nagpapanggap ka pa rin, na sinasabi na ibinenta mo ang mga kotse na iyon sa halagang $476.4 milyong. May mga hanggal bang manloloko sa mundong ito? Sa tingin mo ba lahat ay kasing tanga mo? Ipinakita ni Nicholas kay Harvey ang kanyang gitnang daliri na may mapanuksong ekspresyon pagkatapos niyang magsalita. Noong una, inakala rin ni Lillian na binente talaga ni Harvey ang sasakyan at pinagsisihan niya ito. Pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag matapos marinig ang mga salitang iyon sa puntong ito. Yun ang may katuturan. Paano na lang ang daming scam lately? May nakabili lang ng sandamakmak na junk cars mo. Sino ka sa tingin mo? Agad na humalukip-kap si Lillian, tinitigan si Harvey, at sinabing, Harvey, I'm not trying to criticize you. Tao man o sa pagnenegosyo, dapat grounded ka. Kung nawalan ka ng pera, kunin ito bilang isang aral, at matuto mula dito. I think dapat bilasan mo at ilipat lahat ng pera sa akin. Kung ganoon, hindi ka malilinlang sa hinaharap. Walang tigil na tumango si Lucy at sinabing, bueno, tiyak na hindi mo alam ang iyong lugar. Bibigyan ka namin ng magandang motorbike sa halagang $714.50, at nakakuha ka ng bargain. Alam mo ba na? Pero ayaw mo. Hindi ka ba tanga? Bilasan mo mag-withdraw ng pera, o, ding. Ang voice broadcast ay nagmula sa telepono ni Harvey bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Lucy na tapusin ito. Naging maayos ang $476.4 milyong na transaksyon mula kay Elias Patel. Agad na nagyelo ang ekspresyon ni Lucy. Kumibot ang gilid ng kanyang mga mata, at natahimik siya ng matagal. Nanginginig si Nicholas habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Harvey. Nablangko si Lillian at bumagsak sa lupa. Anong nangyari? Ang aking $476.4 milyong. Kabanata 2150. Ang gulat ay naganap sa villa, at sa wakas ay tinawag ang doktor ng pamilya upang suriin si Lillian Yates. Nasuri ng doktor na ang kanyang presyon ng dugo ay masyadong mataas,
At wala nang iba pang mapanganib. Hindi naramdaman ni Harvey York na tumira sa Villa No. 1 sa Fragrant Hill pagkatapos ng nangyari ngayon. Ito ay dahil nakikita niya na ang layunin ni Lillian sa pagkakataong ito ay sipain siya palabas ng bahay. Tinulungan pa niyang mag-set up ng blind date para kay Mandy Zimmer. Sa halip na salungatin siya sa pamamagitan ng pananatili dito at makita siya araw-araw, maaari pa siyang manatili sa ibang lugar hanggang sa dumating ang araw dito si Mandy. Pagkatapos umalis sa Fragrant Hill Villa, naghahanda na si Harvey na magtungo sa lokasyon ni Tyson Woods para sa susunod na 2 araw. Ring, ring. Samantala, may tumawag sa kanya. Sinulyapan siya ni Harvey. Pagkatapos ay sinagot niya ang tawag, at maya-maya ay isang pamilyar na boses ang nagmula sa kabilang side ng telepono. CEO York, nakapagpahinga ka na ba? Naiistorbo ba kita? Ang tawag ay mula kay Yvonne Xavier, na dumating sa tamang oras. Ngumiti si Harvey at sinabing, magpapahinga na ako. Ano ito? Bakit bigla mo akong tinawagan? Naayos na ba ang mga usapin ng pamilya Smith? Bulong ni Yvonne, ang lolo ko ang personal na responsable sa buong sitwasyon. Bukod pa riyan, naibaba na rin si Terry Smith. Gaano kahirap iyon? At salamat sa iyo, nagawang umakyat ng nanay ko sa pagkakataong ito. Bagaman ang lakas niya sa pamilya Smith ay hindi katulad ng dati, at kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, natatakot ako na siya ang magiging reigning man sa pamilya Smith sa hinaharap. Kung tutuusin, walang interes ang tiyuhin ko sa kapangyarihan ng pamilya Smith. Mas interesado siyang maglingkod sa bayan. Nakangiting sabi ni Harvey, that's great. Pagkatapos ay iparating ang aking pagbati kay Auntie para sa akin. May isa pa akong kailangan sabihin sa iyo. Naalala ni Harvey ang kanyang nakaraang kontrata at pinag-usapan ito. Natigilan si Yvonne nang marinig siya sa kabilang side ng phone. Malinaw na bahagyang bumaba ang mood niya. CEO York, ang ibig mong sabihin ay darating ang asawa mo sa Mordo kinabukasan. Ngumiti si Harvey at sinabing, kung naaayon ang lahat sa schedule, ganoon dapat. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, mahinang sinabi ni Yvonne, kung ganoon, ang paglipat ng punong tanggapan ng Sky Corporation sa Mordo ay dapat gawin sa lalong madaling panahon. Makikipag-ugnayan ako kay Ray Hart sa susunod na 2 araw at hayaan siyang magpadala ng ilang lakas tao at mga mapagkukunan sa lalong madaling panahon sa pag-aayos na magawa ang mga bagay sa Buckwood. Ako ay kukuha ng pinaka-propesyonal na pangkat na namamahala sa pagpaplano ng ating punong tanggapan ng gusali sa Lujiasoy Plot H. Si Yvonne ay madalas na nagsasalita sa kabilang panig ng telepono, ngunit si Harvey ay tahimik at hindi sumasagot. Oo nga, malinaw na malinaw sa kanya ang mga iniisip ni Yvonne. Gayunpaman, mayroong Mandy sa pagitan ng dalawa ngayon. Dagdag pa, may magandang relasyon sina Harvey at Mandy. Maaari lamang magpanggap na walang alam si Harvey sa ganitong estado. O tama, nakilala ko na si Kate Walker. May construction team ang Walkers. Bakit hindi natin ibigay sa kanya ang construction contract? Ngumiti si Yvonne at lumipat sa ibang topic matapos mapansin na wala sa mood si Harvey. Biglang sumakit ang ulo ni Harvey nang marinig niya ang dalawang salitang Kate Walker. Hindi pa rin alam ng batang babae na may asawa na siya, tama ba? Kung magkikita sina Kate at Mandy. Nang inag ang mga talukap ni Harvey nang naisip nito. Nakangiti si Yvonne sa kabilang side ng phone. Pagkatapos niyang magkaroon ng sapat na pagpapahirap kay Harvey, lumipat siya sa ibang paksa at sinabing, okay, CEO York, let's get down to business. Ang dahilan kung bakit kita tinawagan ngayon ay dahil kailangan ko ang iyong tulong.